Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. Ang nakikita po ninyo sa ating screen mga kababayan ay si Governor Bons Dolor ng Oriental Mindoro. Siya po ay nag-inspeksyon dyan po sa isang dike, isang flood control project sa mag-asawang Tubig River sa Barangay Tagumpay sa Nauhan, Oriental Mindoro. At grabe mga kababayan ng na-discovery doon bukod sa overpriced, substandard pa ang mga materyales na ginamit, walang mga bakal, manipis ang semento, at puro buhangin ang loob ng dike. Pero bago yan mga kababayan, bago mag-inspeksyon si Governor, hinarang po siya Hinarang po siya dyan po sa proyektong yan ng gwardiya. At ito yung paliwanag mga kababayan ng ng pamunuan ng Department of Public Works and Highways. Ito po si DPWH Mimaropa Regional Director Engineer Gerald Pakanan. So humingi siya ng tawad dahil nga hinarang po itong gobernador nung siya ay magsasagawa ng inspeksyon sa gumuhong flood control projects. Pakinggan natin yung paghingi ng sorry ni DPWH Mimaropa Regional Director Engineer Gerald Pakanan. Ito, ilagay ko lang sa perspektibo. Lahat po ng proyekto ng gobyerno ay gobyerno po yun. Pag-aari po natin lahat. So wala po dapat magsasabi na kailangan ng permit. Ako po mismo, gusto ko pong ang nanghingi ng permit na yung contractor. Ang kapal na mukha. Pero mo, yung gwardiya na nagbabantay ng proyekto ng gobyerno, ang owner side gobyerno owner side gobyerno. Hihingan niya ng permit para ma-inspeksyon ng owner yung proyekto na ipinagawa niya doon sa contractor. Anak ng teteng kayo mga contractor kayo, ang kapal na mukha ninyo. At hindi naman natin masisisi yung gwardiya kasi yung gwardiya siguro napag-utusan lang. Kaya minsan, yung pinakamabababang nasa posisyon, ayun ang nagigipit yun ang naiipit. Tapos yung mga nag-uutos, wala naman lagi dyan sa proyekto. Bihira naman magpunta. Diba? So, wag nating sisihin yung gwardiya. Ang pagpanagutin natin dito, ang magalit tayo dun sa nag-utos. Siyempre, sino ba nag-utos? Yung mismo malamang may-ari ng kontraktor, ng construction company. Diba? Mga kupal to. Inspeksyonin ng owner side ng gobyerno. Ayaw niya pa inspeksyon. Kailangan ng permit. Aba, matindi. Makinig kayo kay Regional Director. Yan daw ay pag-aari ng gobyerno. Ang nakita ko po, narinig ko po dun sa TV na ginawa ni Gob, humahanga po ako kay Governor. Kung ako man po ang gobernador ng lalawigan tapos may nangyayaring ganyan, sasama po ang loob ko. At saka ipagtatanggol ko ang aking lalawigan. Mahanga ako kay Gob at sa naiintindihan ko. Actually, tinawagan niya ako, nagagalit siya sa akin dahil sa nangyari. Humingi po ako ng patawad sa kanya at sa buong mamamayan ng Mindoro dahil hindi po yun dapat nangyari. Ulitin ko, hindi po dapat nangyari. Pero hindi ko po instruction, personally, or mga tao ko man, na pagbawalan ang kahit sino, lalong-lalo na ngayon na may issue tayo sa flood control. Bawal natin pigilan ang kahit sino. Ipakita natin sa lahat na may ginagawa tayo dito. Kung mayroon mang nasisira, kasi sabihin ko, pwedeng cause yan ng climate change natin, ang ragasa, pwede rin attributable yan sa contractor kung may pagkukulang sila. Malalaman natin yan. Pero bawal natin yan pigilan kasi mali po yun. Okay, so, ayan, hindi daw siya ang nagbigay ng utos para pagbawalan yung mga nag-i-inspeksyon at hanganapan ng permit. Pero ang alam ko, sabi daw ng gwardiya, kailangan may permit sa DPWH nagtuturoan na itong mga tulongges na ito. Anyway mga kababayan, so napayagan po itong si Governor. At ito po, ang kanyang na-discover, grabe Overpriced, substandard ang mga materyales, walang mga bakal, manipisang simento, puro buhangin ang loob ng dike. Eto mga kababayan.
Pinatong-patungan ng konti, halo. Hindi mo na kinumpak. Bagong gawa na lang ito. At ito, imagine nyo ha, walang tubig na dumadaan dito. Ito'y kalsada. Ayan, tingnan nyo mga kababayan yung ilalim, oh. Hollow eh. Ibig sabihin ng hollow, may void spaces. Delikado po yan eh. Pag may void spaces, pwedeng gumuho yan. Diba? Dapat solid yan eh. Tingnan niyo mga kababayan, buhangin, may mga bato-bato. At tama si governor, wala man lang kabakal-bakal eh. Kaya tingnan niyo mga kababayan, oh. Pag sinilip niyo sa ilalim, void spaces. So natural, kapag papasukin ng tubig yan, dadaan dyan ng tubig, so babagsak yan, bibigay yan. Kasi hindi solid, dapat kasi compacted yan maigi. Meron tayong testing ng compaction eh. Bakit pumasa ito sa sa DPWH? May dapat kino-compact yan eh. 'Di ba? Meron tayong sa kalsada nga, meron tayong FDT, 'di ba? Field density test. Titingnan sa compaction test yun, titingnan kung pasado ba. Ito, dapat ganun din eh, kino-compact nila maigi eh. 'Di ba? At tingnan niyo panay buhangin. Grabe ito nga proyektong ito. Tapos ang bilyones to, mga kababayan, na bilyones ha. Kalsada, and yet, sira. Hindi ko na may paliwanag ito. Ayan, bumigay na oh. Ayan ang laman loob, puro, laman loob. Bakal. Paano titino, kita niyo? Para maitago. Maniniwala ka ba na ang itsurang ito 1 billion per 1 kilometer? Grabe, no? 1 billion per 1 kilometer? Grabe naman magpresyo itong DPWH. Grabe yung grabe yung program of works nila. Ganong katindi yung presyo. 1 billion per 1 kilometer? So 1 billion, magkano yan? Pag 1 billion per 1 kilometer, magkano per meter? Computing ko nga. Teka lang mga kababayan, computing natin. Kung 1 billion yan per 1 kilometer, check natin kung magkano ang per meter. Okay, 1 billion. Okay. 1 billion per kilometer. Sabihin natin 1,000 meters eh. Per 1 kilometer. Tama ba? Oh. Kung 1 billion per 1 kilometer, tapos convert natin kung gaano kamahal per meter, lumalabas 1 million per meter. Kasi ang 1 kilometer, 1,000 meters. O yung 1 billion, dinivide ko ng 1,000 para maging meter. So 1 million per meter. Isang metro, gaano lang kalaki ang isang metro? Anak ng putik yan. Yung tinatayuan ni Governor, halos isang hakbang ka lang, isang metro. Walang hiya Umaabot ng 1 million per meter. Etong diking ito. Tingnan nyo naman kung anong klaseng structure ito. Halo, hindi solid, hindi compacted. Grabe naman. Check nyo nga guys kung mali ako. Paki-correct nga ako kung mali ako. Pero sa tingin ko tama kasi 1 billion. Diba? Per kilometer. Divide natin ng 1,000 para maging 1 billion per meter. Para malaman natin kung magkano yung per meter. So malabas 1 million, 1 metro. Putang. 1 metro. 1 milyon. Anak ng tete niya. Kayo na ho ang mag-judge. 1 billion per 1 kilometer. Sa itsurang ito, ikaw mag-judge. At saka ito, tingnan nyo naman, oh. Mortar yung mortar niya. Wala. Kahit na halwa, Ang materyales galing dito. Ang bato galing dito. ito daw kabila, halwat daw ito, tinakluban lang. Ano? Halwat daw ito, tinakluban lang.
Halwat ito lahat. Yan. Kaya may taklob, kaya may tambak. Halwat ito. Pwede natin silipin. Pwede natin ito silipin. Mahukay natin, ayun naman ako. Ayun ba ko yung kanila? Ay, ayoko. At tayo, pagkal ka na ng konti. Wala ka na ng konti. Ito ang 1 billion per 1 kilometer. Tanong ko nga, paano ito pumasa sa inspection eh? Tama si Governor. Alam niyo mga kababayan, silipin naman natin bago natin pag-usapan yung kasi tinanggal daw yung yung mga project engineer ng DPWH dahil dito sa sa palpak na proyekto na to. Yung may hawak dito tinanggal daw. Silipin muna natin itong mga sinasabi ni Governor. Okay, so yun ang pinakamalala Yung halo, yung kaya bumigay, syempre hindi siya solid. Hindi siya compacted, hindi siya talagang kapit na kapit, kaya bumigay. Ngayon, ito. Ito pong si DPWH Mimaropa Regional Director Engineer Gerald Pacanan in-announce po na yung project engineer at lahat ng personnel na assigned dito sa nag-collapse na flood control project dito sa Oriental Mindoro ay na-relieve sa kanilang mga katungkulan. So, na-relieve yung DPWH engineer. Alam niyo mga kababayan, marami pong engineer sa DPWH. Kasi meron pong construction department, meron pong materials and quality control department, meron din COA, Commission on Audit, nag-inspection din po yan. So, ayun po yung inspectorate team ng DPWH. At syempre, nandyan po mga hepe ng quality control, hepe ng construction, tapos nandyan po si assistant district engineer, nandyan din po si district engineer. So, ang pinag-initan lamang ni regional director ni RD Pacanan ay yung project engineer. At yung pag sinabing all personnel assigned, malamang yung yung kani-kanilang mga may foreman din yan sila. May foreman ng ang DPWH, alam ko may item na foreman Tapos yung mga sa quality control. Ito lang masasabi ko kay kay Pacanan. Sir, dapat hindi lang Pacanan. Dapat lahat pati pakaliwa, birahin mo. Regional Director Pacanan. Huwag lang Pacanan. Tirahin mo rin yung pakaliwa. Baka naman yung Pacanan lang binabanatan mo, yung mga maliliit na empleyado lang. Dapat, ang ipatanggal mo o iparelieve mo, lahat po, pati hepe ng construction, pati hepe ng ng quality control. Pati hepe dyan sa audit. Kasi lahat yan dumadaan sa kanila Pati si assistant district engineer, tanggalin mo. Pati si district engineer, tanggalin mo. At gusto nga ni Mark Gamboa, itong kaibigan natin, Models of Manila, gusto nga niya ipatanggal lahat ng regional director sa lahat ng may project, flood control projects na palpak. Diba, mag-submit kayo ng courtesy resignation, lahat po ng lugar sa Pilipinas na meron pong nakitaan ng palpak na proyekto. Wala naman atang region na walang palpak lahat may palpak Kasi nga mas inuuna si SOP. Mas inuuna yung kickback kaysa dun sa proyekto, sa tibay ng proyekto. Ayun yung sinasabi ko mga kababayan na bago dumating sa contractor yung proyekto, may kaltas na po yung kung saan nanggaling yung budget. Kunyari, may budget si Mayor, may kaltas na po yan. May project si Senator, may kaltas na po yan. Tingnan nyo si Chis Escudero. May mga proyekto siyang flood control projects. Bago pa yan maibigay dun sa DPWH, lamnadis. Ayan po ang mga ginagawa ng mga walang hiyang opisyalis ng ating gobyerno. Kaya po, ganito po ang nangyayari
sa mga proyekto na naging substandard, sobrang lalaki ng presyo. Biruhin nyo, lumalabas 1 milyon per meter. Wow! Ibang klase, mga kababayan. Hindi lang natin alam kung yung height, kung gaano kataas, ha? Pero yung 1 metro per 1 million per meter, napakalaking halaga nun. Sa tingin ko, ilang metro lang naman ang height niyan. O yung volume na lang, sabihin mo na, yung volume na lang ng nung struktura. Grabe, mga kababayan. So, dapat dito kay Regional Director Pakanan, tingnan mo rin yung pakaliwa. Huwag purong pakanan. Ha? At dapat ikaw, mag-resign ka rin. Ha? Mag-ano ka, kung meron kang delikadesa, wag naman yung mga maliliit ang tanggalin mo. Dapat pati ikaw mag-resign. Mag-courtesy resignation habang iniimbestigahan yung mga problema dyan sa nasasakupan mo. Ha? RD Pakanan. Ha? Baka kasi dito ka lang sa kanan tumitingin. Di mo tinitingnan yung kaliwa. Yung kaliwa kasi, kaibigan mo eh. Balatan mo. Regional Director, Pakanan, pati pakaliwa, birahin mo, patanggalin mo, pag-resignin mo, o pagbakasyonin mo muna, pati ikaw, magbakasyon ka na rin. Dahil damay ka dyan sa proyekto yan, hindi lang yung mga mas mabababa sa'yo, pati ikaw, dapat managot dyan. Ha? Kaya, nako, grabe mga kababayan na itong nangyari dito. Maraming mananagot dito mga kababayan. Kaya ikaw, Regional Director, Pakanan, lahat ng mga tao mo sa Pakanan, pati sa pakaliwa, pag-resignin mo, magsama-sama kayo. Kung meron kayong delikadesa, sabay-sabay kayo magsabi ng courtesy resignation, ha? At imbestigahan yung mga proyekto dyan po sa inyong lugar, sa Mimaropa, especially dyan po sa Oriental Mindoro. Okay, so yun lang po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to. Sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless po.